Nagbabala naman ang Turkish ambassador laban sa ilang institusyon sa bansa na konektado umano sa grupong Fethullah Gulen na pinupondohan daw ng mga terorista. Ang AFP may natanggap na rin daw na intelligence na katulad nito at kanila nang minomonitor. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula mismo sa bibig ni Ambassador Esra Kankuror ng Turkey, dapat daw bantayan ng pamahalaan ang ilang institusyon gaya ng mga eskwelahan na maaaring affiliated o konektado sa grupong Fethullah Gulen. Hango ang pangalan ng grupo sa Turkish leader na si Fethullah Gulen na sinisisi ng presidente ng Turkey sa planong pagpapabagsak daw sa kanyang pamahalaan. Terorista raw ang nagpopondo sa grupo. Sa impormasyon pa ng ambassador, ilan sa mga eskwelahang ito ay aktibong nag-ooperate sa Zamboanga City at sa Maynila. They try to portray themselves as a civic education or service movement, a charity organization who are talking about interfaith dialogue. They are present in more than 150 countries through their foundations, through their organizations with a benign facade. And you have them in the Philippines. Ayon sa ambassador ng Turkey sa Pilipinas, dati na raw silang nakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng bansa kaugnay sa Fethullah Gulen. Hindi raw kasi imposibleng sumusuporta ang grupo sa terror group na ISIS, na kaalyado ng Mauti Group na nakikipaglaban sa Marawi City hanggang ngayon. In Turkey, for example, they have been cooperating with other organizations in order to execute and implement their plans. Ambassador, so the possibility is there? The possibility is there, yeah. Ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police, sineseryoso raw ang impormasyong ibinigay sa kanila ng Turkish Embassy. We are taking the matter seriously and doing our own vetting or our own investigation together with the agencies that have the capability of doing that. Most likely dahil yun nga, lahat ng mga jihadist na gustong pumunta sa Syria at Iraq, wala man sila ibang approach kundi dumaan through Turkey. Ngayon, sinara na ng Turkey yung kanilang border, may mga advisory na naman yung mga ISIS leaders na you can go to Southern Philippines. Paiimbestigahan naman daw ng palasyo ang mga ganitong impormasyon, lalo't iniuugnay sa terorismo. JP Soriano, GMA News.